Yes, hello. So, kamusta po ulit sa pangalawang live stream po natin ngayong araw, no? So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa amang sulok ng mundo. Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga ka-Streetwise, so kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Okay, no? So, hello po ulit, no? So, bago tayo mag-start mga kababayan, actually, ito lang, no? Meron akong reklamong konti. So, ito, no? Ah, hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko ngayon dito. Kasi sobrang higpit po talaga sa akin ng YouTube ngayon. Sobrang higpit niya. Yung kaninang live stream po natin kaninang anong oras ba yung kanina live stream natin? Alas 2 or alauna? O alas 12 ata, alas 12, no? Basta yung live stream natin kanina. So restricted po siya. Restricted. So ang ginawa ko, pinutol-putol ko na siya, hindi ba ko na yung title, restricted pa din. So merong part doon na binanggit ko, na pinutol ko, and then ni-re-upload ko, naging okay na. So ngayon, kinausap po yung mga iba kong mga kaibigan ng mga vlogger kung bakit ganun yung nangyari sa akin ngayon. So, ang sabi kasi nila na kasi ang problema kasi dito mga kababayan, nung yung channel pa lang po natin ay maliit pa lang, no, nung 20,000 subscribers, 50,000 subscribers, kahit na magmura ako ng magmura, kahit anong sabihin ko, walang problema. Hindi nare-restrict po yung mga content po natin. Pero ngayong pumalo, no, napansin ko na yan nung nakaraang buwan pa eh. Unti-unti pero ngayon mas lalong umihigpit yung YouTube sa akin eh. So ang sabi ng mga ibang mga vloggers sa akin, yan sila Mark Ramos, di ba? Na kapag lumalaki yung channel mo, mas lalong nagiging mahigpit yung YouTube. So ang problema kasi dito, kailangan ko ba talaga mag-adjust? Kasi kung hindi ako mag-a-adjust, ang pinaka worst case scenario po dito, ang pinaka worst case scenario kasi dito, mapasarado yung channel. Ayun po yung problema ko. Ang problema ko naman kasi, kung mag-a-adjust naman ako, hindi na ako yun. So, wala naman ako magagawa kasi, wala naman ako magagawa kasi nakiki-platform lang ako sa YouTube. So, ewan ko lang. So, kailangan kong gumamit ng mga ibang words. Kunwari, pag nagmura ako, kunwari, ng kailangan ibang words. Kaya pala yung mga ibang mga vloggers, napapansin ko, hindi sila ganong ka-agresibo magsalita kasi nga, nakabantay pala yung YouTube sa kanila, especially yung mga malalaki. Yung mga mas malaki pa po sa atin, katulad nga po nila JDB, nila Mark Ramos, nila Coach Jarrett. Kapag nagwalwal sila, slight lang. Yun pala, kapag pumapalo na pala ng 100k yung subscribers, ano, mas lalong nagiging restricted po yung, tawag dito? Mas lalong nagiging strict yung YouTube, sabi nito, laban ng takero, di tayo patalo sa mga ganyan. Diyos ko, alam mo, Glenn, ang problema kasi dito, kailangan natin mag-adjust eh. Ewan ko lang, siguro malamang sa'yo, hindi pa, kasi si Glenn kasi si Muntintinig, walwalero din yan. Pero hindi naman siya nagmumura, no? Ako kasi nagmumura kasi ako eh. Pero siguro hindi nyo pa nararanasan yan. Well, sabi din kasi sa akin ni Mark Ramos na nangyari na rin daw sa kanya yan. Kada upload niya talaga, restricted ka agad. So, ewan natin, no? So, kailangan ko pala mag-adjust. Ayun pala yung kailangan natin gawin dito. Actually, yung sinabi ko lang naman kasi kanina, na itong si PL ay isang Islam. Ayun ang sinabi ko kanina, pagkatapos gumagawa siya ng mga ganyang mga kasalanan, oras ng Ramadan. Pero ang ginawa ko kasi nun paulit-ulit. Sinabi ko ng paulit-ulit. Di ba? Tapos nung ang ginawa ko, siguro mga ilan bang ginawa ko, mga 3 beses ko atang sinabi yon. Pinutol ko yung dalawang beses kong sinabi, nag-iwan ako ng isa, okay na siya. Tapos yung mga pagmumura ko doon kanina, na tinanggal ko yung mga buwaka-buwaka na yan, nung tinanggal ko yun, okay na rin, nawala rin. Yun nga lang, nung pinapanood ko kanina, nung inedit ko, parang hindi na ako to. Ay, sabi ko. And then mga kababayan, pati rin pala yung content ko kanina, yung regarding kay Sara Duterte, na reservist, restricted din. So ganun ba talaga? So hindi ko lang talaga alam kung mag-focus pa ako sa channel na to o dun sa bago. Kasi siguro gagawin ko na lang kapag alam ko na medyo hindi ako makakapag-adjust, siguro dun ako sa isang channel.
'Di ba nakita nyo kanina, 'di ba, ni-re-upload ko yung dapat ayun ang naiwan sa live stream eh. Ang ginawa ko, pinrivate ko, nag-re-upload ako ng isa ulit. So, baka dun nga siguro. Hindi, kasi ang sabi kasi sa akin ni Mark, ganun daw talaga. Kapag nasenya, kumbaga kapag nagkaroon ka na ng sign sa YouTube na ganyan talaga yung ugali mo, nakamarka ka na. So, ayun, medyo ingat-ingat na lang siguro tayo, no? Ang tagal makulong ni Mang Kanor. So, yan mga kababayan, so nakwento ko lang, no? Kasi kanina pa talaga ako namumroblema dito. Kasi baka mamaya naman kasi, pagtapos ko ng live stream ngayon, kulay yellow na naman. Restricted na naman. Doon ako medyo na, okay, start na nga tayo. Medyo wala namang kwenta pinag-uusapan natin kasi tungkol naman sa akin yun. Di ba? Hindi kay ang properties na yan. Kinulimbat niya. O nga, no? Totoo nga yan, no? Sige na, start na nga tayo. So, hello po sa iyo, kay Orly Jose, kay Cheryl Santa Maria, kay Capdong, hello po. And then kay Igigyam, hello po kay Lawrence Santos, kay Rino Rivera, kay May Santos, hello po. Kay Byron Catol, kay Chupaeng. And then ayan si Kuya Glenn nandito, no. And then si Christian Jake Perez, hello po. And then si Priscilla Acepcion, si Ai Chang, and then si Melski, yan si Kuya Melski na friend po natin sa Facebook. Si Merly Pasquito, hello po. Si Baby Ruth, si Christian Jake Perez, hello po, no. Yan, so start na nga tayo. Kasi actually, itong balita na to, 3 hours ago pa to. Kanina pa tong 3:00. Yun nga lang, hindi ko siya na-content kanina. Hindi ko siya na-content kaagad kasi walang video. Meron lang report na pinasok na po yung mga properties ni Kibuloy pero wala pang video. Pero kanina, no, dapat pauwi na dapat ako. Yun nga lang, meron na kasing video. So, content na natin ngayon. Ganun, no? So, sabi dito, no, may nagpapabate, no? Teka lang, ang bilis, may nagpapabate. Teka lang, nawala tuloy. Nawala. Nagpapabate. Yan. Ito. Si ano pala, si Just a Duck from Singapore. Thank you po, no? And then si Yuri Munsaki? Murasaki. Hello po. kay Car Obs, hello po. Siyempre kay Priscilla Acepcion. Start na nga tayo para di po masayang oras natin. So, pag-usapan natin to, no? Yan, okay. Teka. Ayoko talaga ng malaki yung mukha ko eh. Kay Donna Pascua, hello po, no? Kay Efren Avellar, hello po. Kay Donna, okay? Kay Baby Ruth, kay Ma'am Miyu, syempre po si Ma'am Miyu po na lagi po nandito. And then syempre kay Aichang. Okay, start na nga tayo. Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayong araw po is nilusob po ng Office of Sergeant at Arms po ng Senate yung mga properties po ni Kibuloy. So, ako naman, naniniwala naman ako na kaya ito nilusob, actually, para sa akin paglusob yun eh. Kaya ito ni-raid ng Sergeant at Arms ng Senado kasi nga, kompleto na sila ng dokumento. At syempre, inahanap nila si Kibuloy. So, para maganda mga kababayan, teka lang meron dito. So, ito ay balita from GMA News, no? Sabi dito, authorities have started conducting raids in the properties owned by Kingdom of Jesus Christ, KOJC leader Apollo Kibuloy, as they enforce an arrest order against him according to Police Regional Office PRO 11 Chief Police Brigadier General Alden Delvo. So, yan po ay tungkol sa para makuha po natin yung context, basahin lang natin yung mga report, no? Okay? Ito po ay tungkol sa Delvo said police and other law enforcement agencies assisted the Senate Office of Sergeant at Arms. So ito na nga po yun, no? Implement the arrest order. Okay? They're here in Davao. There are with my men, the National Bureau of Investigation. So may kasamang NBI pala, no? Davao City Police and Criminal Investigation and Detection Group, said in the press conference. So mga kababayan kasi, para lang po ma-aware po tayo, ganito kasi yan. Kapag inaresto po kasi si Kibuloy ng Office of Sergeant at Arms po ng Senado, ang manghuhuli po talaga dito yung ahensya na yon, yung Office of Sergeant at Arms na yan. Ang gagawin lang po dito ng NBI, ng police, ay i-assist lang siya.
So hindi siya pwedeng hulihin ng mga pulis kung ang hawak lang nila na warrant of arrest ay yung sa Senado. So malinaw dito mga kababayan na ito nga po ay regarding po sa arrest warrant nga po na pinirmahan ni Mig Zubiri at saka ni Risa Ontiveros. So medyo matagal, no? So inabot ng ilang 3 weeks. 3 weeks, no? Kasi lumabas yan, naalala ko, birthday ng misis ko yun eh. March 20 yun eh. Nung lumabas yung warrant of arrest eh. So inabot siya ng 20 days. So 3 weeks nga, no? So, good job. So ngayon, nakapagtago na tuloy yung tao. So mga kababayan, actually may video tayo dito. Okay? Teka lang, basta continue muna natin, no? They will be going to the establishments owned by Pastor Kibuloy and will serve the order of arrest for contempt. Okay? Honestly, at this very hour, there are at some point in the establishment of Pastor Kibuloy with the assistance of the PNP National Police. Okay? The Senate issues arrest. So okay na yan, alam na natin yan. Na kaya po inaresto si Kibuloy dahil ayaw niya pong pumunta sa Senado. So, ito yung video. Teka lang. Play natin yung video Video file. Okay. Saan ba yun? Ito. O, play natin to. Sige. Hindi pa din nahuli si Pacquiao. Hindi pa din eh. Nagtatago nga sa ilalim ng bunker. Nagtatago nga sa ilalim ng lupa. Paano mahuhuli? Di ba? So, di ba, na-content na natin yan, di ba? May mga miyembro po si Kibuloy na sinasabi na si Kibuloy daw po ay nagtatago sa ilalim ng lupa. So, napaka-unusual nun po kasi bilang sinasabi nga ni Kibuloy na siya po ay anak ng Diyos at meron siyang kaharian sa langit at yung doorknob niya, diamond, sabi niya ganun, napaka-unusual na nagtatago siya sa ilalim ng lupa. So, continue nga natin. Nakita ko sa comment eh. Sige, continue. Yung ilan ki, ako po yung sila. Dito pikas? Isa. John! Yan, so may police, may NBI din na kasama. Ito na, yung kwarto. Posible sa bahay, hindi doon natatago. Posible nga dyan. Dapat nga doon nila pinupuntahan yun. So ito po yung kwarto ata to, no? Yan. Ano meron sa kwarto? Okay tayo. Hindi lang. Wala ba kayo napapansin sa ganyang klaseng kwarto? Parang kwarto ng motel to eh. Ganyan po yung kwarto ng Sogo eh. Sino naman nakapasok sa Sogo? Alangan namang di pa kayo nakapasok sa Sogo. Pero yung mga nasa abroad pero yung nasa Pilipinas, ngayon ba? No, ngayon lang to. Ako pa, di ba? Ngayon lang yan. Oh. So, sa mga nakapasok na po sa Sogo, ganyan na ganyan po yung kwarto sa Sogo. Kulang na lang salamin. Kaya nga posible nga na unlock character ako, hindi pa. Well, kapag subukan nyo na pumasok mag-isa. Hindi nga. Subukan nyo na pumasok mag-isa sa Sogo. Hindi na, joke lang yun. Pero ang kulang na lang kasi dito salamin. Salamin na lang yung kulang. Salamin sa gilid, salamin sa gilid, tsaka salamin sa taas. Yan, Sogo na to, no? Pero, nung nakita ko to kanina tong video na to, parang parang kwarto ng Palmolive Girls. Ewan ko ba? Yeah. So clean, so good. Opisina niya. Parang Sogo eh. Yan, so doon yung CR siguro bago masahihin si Kibuloy, maliligo muna sila ng sabay ng Palmolive Girls. Ewan ko ba?
Wala yung mansyon. So, at yun yung isa. So, ito yung ano naman nila. Ito yung laman. Morning, ma'am. So, ayan yung ayun yung nakuha natin video. Actually, hindi ko naman dapat ko-content to kung walang video. Yun nga lang may video yung lumabas. So, ngayon mga kababayan, ang binabanggit ngayon natin dito, teka lang So, actually kasi, ito. Ito, dilitan ko na lang to kasi madalas dito ako nare-restrict eh. So, kasi mga kababayan kasi, ngayon, nire-raid na nga po ngayon yung mga kampo ni Kibuloy kung saan siya gumagawa ng milagro. 'Di ba? Kasi milagro ginagawa ni Kibuloy eh, 'di ba? Sabihin mo ba naman na ikaw yung anak ng Diyos, edi milagro nga 'yon. O, 'di ba? So ngayon mga kababayan kasi ang napakadelikado kasi dito, itong sinabi po ng PNP. Actually na-content na rin po natin 'to. At itong content po na 'to is na-restrict din po ng YouTube 'to. Kaya naka-upload 'to sa kabilang channel. So sabi dito no, lakayin muna natin ng konti. Hindi, nababasa nyo naman eh. Okay na yan. Nababasa nyo naman eh. So, sabi dito, kinumpirma ni PNP PO0, tama? PNP PIO Acting Chief at Spokesperson Colonel Jean Pajardo na nagmamay-ari ng 19 na beng-beng. 19 na paltek, na puga. O, di ko mabanggit kasi baka restrict na naman ako ng YouTube. So, meron po, base po sa record po ng PNP, may mga puga na pumuputok, may mga paltik po si Kibuloy. So, ang punto dito mga kababayan, sa tingin ko, dapat na rin po siguro itong, tawag nito, kinukumpiska or tinatanggalan na nga po ng lisensya. So, sabi dito, no, batay sa record, ay may isang puga o paltik na napaso na ang lisensya. Habang ang iba ay valid at existing pa ang lisensya, sabi ni Pardo. Paliwanag niya, hindi pa may kukonsidera na armed and dangerous ang religious leader dahil wala pa naman itong record na naging marahas at wala rin na monitor ang PNP na may private army ito. Okay. So, ang gagawin pala ng PNP, hintayin pala muna nila na may mangyari bago nila bago nila kumpiskahin. So pag nanlaban si Kibuloy at meron na pong napahamak na pulis, doon lang nila kukumpiskahin. So medyo medyo BS para sa akin yung ganoon. 'Di ba? So hintayin pa talaga nila. Ayun ang point. So actually yung nakita ko po kasi dito ng mga paltik ni Kibuloy, puro handgun at saka meron siyang AK-47. AK-47 or Armalite, no. Ayun po nakita natin. So sa ngayon naman di pa naman nanlalaban si Kibuloy, pero tandaan natin mga kababayan yung sinabi ni Kibuloy. Teka lang meron kasing sinabi si Kibuloy na sobrang delikado eh. Ito yun eh. Ito pakinggan niyo to mga kasinungalingan na ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito. Kahit sa Amerika, simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Haharapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, wag lang mangingialam ang bansang puti. Yung mga puting yan, wag lang mangingialam sapagkat nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Dami mong alam, Diyos ko. So yun nga mga kababayan. So nagbanggit po kasi si Kibuloy na hindi daw po siya magpapahuli ng buhay. So napakadelikado po kasi nun mga kababayan
na sabihin ng isang tao na hindi ako magpapahuli ng buhay, tapos malalaman natin na meron pala siyang isang katutak na na puga, 'di ba? Napakadelikado no na meron siyang mahigit kumulang 19 na paltik at magbabanggit siya na hindi siya magpapahuli ng buhay. So ibig sabihin nun manlalaban siya. 'Di ba? Manlalaban siya ibig sabihin nun. Kaya ako talaga medyo na BS lang talaga ako dito sa sinabi nga po ng PNP na ay wala pa naman siyang record. Wala pa naman siyang record na pang-aabuso diyan sa mga hawak niyang armas. 'Di ba? So hindi pa naman kailangan kumpiskahin o i-revoke yung lisensya. Well, para sa akin medyo kabulshitan 'yon kasi na naman tayo eh. well, para sa akin medyo BS kasi 'yon. So hihintayin pa pala natin. Hihintayin pa pala natin na may mangyari bago i-revoke. Well, ewan ko lang pero para sa akin, ewan ko lang kung mag-agree kayo. Well, para sa akin na nagbanggit na nga po itong si Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay. So kailangan pa ba talaga natin na hintayin na manlaban bago i-revoke yung mga lisensya ng mga armas niya? Siguro dapat ngayon pa lang nire-revoke na. 'Di ba? Oh. So ngayon mga kababayan kasi, ang punto natin dito, okay? So nagsimula na po talaga na i-raid yung mga bahay nga po ni Kibuloy. At sa mga susunod po na araw, 'di ba magpapatuloy po ito at sa tingin ko tama yung mga nagko-comment sa inyo na posible na baka tinago nga siya ni Digong or sa ilalim ng lupa. Pag nasa ilalim siya ng lupa, mahirap talaga siyang hulihin. Not unless na may magtuturo at kahit naman po may magturo niyan kung nasaan siya, kung meron naman siyang hawak na armas, yung mga bodyguard niya, so mahirapan din tayo. O, di ba? And then mga kababayan kasi tulad yung sinabi nga po ni Kibuloy dito, ito no, kasi na-content ko na ito nung nakarang araw eh. Di ba? Na ang kinakatakot kasi ni Kibuloy, di ba? Ang sabi niya simple lang daw po yung kaso niya. Simple lang yung kaso ko na yung kayang-kaya kong harapin yan. Kung hindi daw mangingialam yung puti. So paano nga mangingialam yung puti na yung kung ang pinoproblema ni Kibuloy yung extradition, treaty po ng Pilipinas at ng Amerika, na-content po natin yan nung isang araw na inaabot po ng taon yan. So nangyari po dito is palusot na lang po ito ni Kibuloy. Palusot niya na lang to. Ganun yung nangyayari dito. So yun mga kababayan, so kayo mga ka-streetwise, ano masasabi nyo nga po dito sa pag-grade? Actually para sa akin pag-grade yun eh. Sa pag-grade nga po ng mga properties nga po ni Kibuloy. At sabi nyo nga po, nakita ko po yung comment ninyo, na hindi naman talaga properties ni Kibuloy yan. Properties po yan ng mga miyembro niya na nauto niya. So dyan po sa 1,700 po na nanonood, so palike na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, naniniwala ba kayo? At pati na rin dyan, no? Sa live viewers natin, naniniwala ba kayo na mauhuli si Kibuloy? Ako naniniwala ako na medyo may pag-asa na. Mabagal pero naniniwala ako may pag-asa na. Ewan ko lang po sa inyo. Pero para sa akin, mukhang may pag-asa na. Wag lang sana manlaban. At kung manlaban man siya, sana walang casualty na kapulisan. Yung mga miyembro niya lang okay lang, 'di ba? Pero sa kapulisan sana wag. So yan so pag-comment lang po sa baba, binabasa po natin yan mga kababayan, no. And then mga ka-streetwise. Ito no. Okay. So meron tayo sa pang-content dito, no. Okay. So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito. Okay. Actually, si PBBM po ngayon ay umalis papuntang Amerika. So ngayon nagrereklamo na naman ngayon yung mga DDS na mga engot. Hindi ko kasi mamura talaga, no? Hindi talaga ako sanay, Diyos ko. Ito mga DDS po na medyo mahina po yung utak, ganoon na lang. Ito po mga DDS po na medyo mahina po yung utak, nagrereklamo ngayon. Na ang sabi na naman nila na ay si Kuting palagi na lang paalis-alis, di ba? So, malinaw naman mga kababayan na kaya po umalis si PBBM kasi nga po pinapatawag po yung Pilipinas at saka yung Japan sa Amerika para po sa trilateral agreement. At mga kababayan, ang nakakatuwa kasi dito, ito lang no, diyan po sa 1,700 po nanonood. Tuwing umaalis si PBBM, sino yung naiiwan na caretaker ng Pilipinas? I-comment nyo dyan. Tuwing umaalis po si PBBM, sino po yung tinatalaga ni PBBM na caretaker ng Pilipinas?
Siguro alam niyo naman kung sino. Yung palagi yung palagi. Okay? So, naghintay lang ako ng isang comment. Pag may tumama lang na isa, okay, si Fiona. Yan. Okay. So, si Fiona po, yung talagang iniiwan po, si Sarah Mau, yan, si Inday Sarah Mau, di ba? Si Inday Sarah Mau po talaga, yung iniiwan po na caretaker po ni PBBM tuwing umaalis siya. Yun nga lang, sa pagkakataon po na to, hindi na. Hindi na siya. Okay. So basahin natin to So para makuha natin yung narrative, no, sabi dito sa PCO, Presidential Communications Office. Okay. Sino comment? So sabi dito, no, patungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang delegasyon sa Washington DC. So sa mismong ano yan, sa mismong kung saan nandun yung presidente ng Amerika, no? Para sa kauna-unahan Philippines, USA, Japan Trilateral Summit kung saan makakasama niya sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Okay? Pag-uusapan ng mga leader ang mga issue ng seguridad sa rehiyon at pati na rin ang kooperasyon ng mga usapin tulad ng enerhiya, ekonomiya at digitalization. Dadaluhan din ni PBBM ang isang bilateral meeting kasama si US President Joe Biden, pati na rin ang isang business forum kasama ang negosyante ng Estados Unidos. So mga ka-streetwise, si PBBM po yung pinapunta po sa Amerika. At naniniwala ako na ang isa po sa mga pinag-usapan dito, ang pag-uusapan dito, may mga negosyo, may ekonomiya, kasama na rin po dito yung West Philippine Sea. Naniniwala ako doon. Okay? So ngayon mga kababayan kasi, kanina nung umalis po si PBBM, andun si Sarah. Andun naman siya. Ayan nakangiti pa nga ang sabi ni Sarah sa inyo, hello fans. Nakangiti pa siya. So ngayon, okay na. Okay, so ngayon nakita ko to from Voice of America, itong balita na to. Biden to host leaders of Japan, Philippines in Trilateral Summit. Okay. So, President Joe Biden will host Japanese Prime Minister Fumio Kishida and Philippines President Ferdinand Marcos Jr. in the White House. Okay, sa White House mismo Okay, summit set to bolster trilateral maritime cooperation in the South China Sea, a major move to counter Beijing. Okay? Kumbaga sa mga kababayan sa PCO, hindi binabanggit po yung West Philippine Sea. Sa PCO, hindi. Pero sa Voice of America, ang sabi nila dito, kasama talaga sa maritime, di ba? Maritime Corporation yung pag-uusapan nila. So kasama talaga dito yung China. Yung China conflict. Di ba? Kita nyo, di ba? The first of its kind gathering by the United States. So, ito nga yung unang pagkakataon tulad ng sinabi ko kanina. And its two Asian allies is set for Thursday. It's part of Biden's strategy to stitch together pagtatahiin existing bilateral alliances in broader minilaterals to amplify US influence in Asia. Okay. So, ayaw na mga DDS to. Diyos ko. Para sa kanila, okay lang. Sa mga DDS, okay lang na i-water cannon tayo. Okay lang na sakupin tayo ng China. Basta, mapatunayan lang nila na tama si Duterte. Kita mong mga kahinaan talaga ng mga to, no? Mga mahinang nila lang talaga to mga to, no? Wala silang pakialam sa soberanya ng Pilipinas. Basta, napatunayan lang nila na tama si Digong. Ayun lang naman talaga gusto ng mga yan di ba? Okay. Okay, Manila is keen to firm up Trilateral Maritime Corporation, namely plans for joint naval patrols by the three countries, a move that would likely trigger a strong reaction from Beijing. So, natural naman talaga yon. And then, joint patrols are something that we've already discussed. Ibig sabihin na pag-usapan na extensively with Japan and the United States. Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, told reporters in the briefing last week. And I think that we are hoping that this will come into fruition very soon.
So yung nangyayari pala ngayon sa West Philippine Sea ngayon ay patikim pa lang pala yan. Patikim pa lang pala yun. Di ba? Hindi pa pala ayon ang kayang ibigay po ng Japan tsaka Amerika. Well, sabi naman ni Amy Marcos, kontra na naman siya dito, na hindi daw kailangan ng puro tapang kasi wala naman daw tayong gamit. Eh di ba senador ka? Eh di gumawa ka ng paraan para magkaroon tayo ng budget tungkol dyan. Kita mo, bawal na kasi magmura, Diyos ko. And, so ito mga kababayan, okay. So ngayon, settle na tayo doon. Na si PBBM po ay umalis na kanina. Okay? Settle na tayo doon. At alam nyo naman po siguro mga kababayan na tuwing umaalis po si PBBM, si Sara Duterte po palagi yung caretaker po ng Pilipinas. Ganun yun eh. Di ba? Pero sa pagkakataon po ngayon, hindi na po si Sara Duterte lang yung caretaker, 3 na sila. So, kita nyo mga kababayan, di ba, napakabait pa po ni PBBM, di ba? Kahit na wala na siyang tiwala kay Sara Duterte, ginawa niya pa rin caretaker. Pero yun nga lang, para na lang puppet. Para na lang puppet si Sara Duterte dito. Kasi ang sabi dito, no, VP Duterte, Estrella, Bersamin to be caretakers, may S, during Marcos trip to US. O, yun. So, ngayon mga kababayan, ito na. Okay. So ngayon mga kababayan, kung dati po si Sara Duterte lang po yung caretaker, ngayon, hindi na. Isipin nyo yung caretaker po, meron din caretaker. Kung baga si Sara yung caretaker, meron pang caretaker si Sara Duterte para bantayan siya. O di ba mga kababayan, kita nyo, di ba dumadami yung tanga ngayon, no? Ang daming mga ob-ob na nagko-comment ngayon. Diyos ko. Pasalamat kayo, hindi na ako pwede magmura. Diyos ko, pasalamat kayo. O, di ba? Pinagbabawalan ako ng YouTube ngayon. Ang dami. O, kita may nag-comment pa ng MOOE. Yung MOOE na yan, di ba? Kung nirereklamo ninyo na merong MOOE, yung congressman, si Sara Duterte meron din. O, napaka-unfair naman, di ba, na si Sara na si mga congressman yung sinisitan nyo, si Sara Duterte may MOOE din. Pagkatapos, drug test PBBM, di ba, sabi dito, so peking nga po, di ba? So peking nga po yung yung nilalabas nga po na dokumento ni Maharlika. So ang pagkakaalam ko nga po ngayon is pinag-aaralan na nila para kasuhan si Maharlika dahil nga po diyan sa mga nilabas niyang dokumento. Well, sige, ilabas mo. Sabihin mong totoo yun. Hindi. Maganda dyan, BJ, sabihin mo na ikaw yung nagsulat ng dokumento para kasama ka sa kaso. Ganun lang yun. Ganun lang naman yun eh. Ako, wag nyo nga akong wag nyo nga akong pinaglolo ko dyan. Okay. So ngayon mga kababayan, sabi dito, Vice President and Education Secretary Sara Duterte, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, and Executive Secretary Lucas Bersamin will be the country's caretaker while President Bongbong Marcos is in Washington from April 11 to April 13. So 2 araw lang pala, no? 3 araw. Hindi, 3 gabi, 2 araw. Parang ganoon na lumalabas. So kasi mga kababayan, kasi ang nangyari kasi dito, ito no, ang sabi kasi dito, according to Presidential Communications Office, Secretary Chelo Gerafil, Duterte will be chair caretaker while Estrella and Bersamin will serve as her assistants. So ngayon, lumalabas po dito mga kababayan na wala na po talagang tiwala si PBBM kay Sara Duterte. Nagiging polite lang po yung mama. Nagiging polite lang po si PBBM kay Sara Duterte para wag naman masyadong mapahiya ng konti. So isipin mo nung caretaker ka, kung dati mag-isa ka lang, ngayon caretaker ka pero may nagbabantay sa'yo. Di ba? Kasi mga kababayan, paano ba naman na hindi magtitiwala kay PBBM itong si Sara Mau? Nung siya yung naging caretaker, nakita siya dito sa rally po ng rally sa Liwasan Bonifacio. Ayun ang mga picture, nakita siya doon. Sa rally po sa Liwasan Bonifacio, at yung sinisigaw po sa rally na yan, tanggalin si PBBM, ipalit si Sara Duterte. Medyo nahihinaan lang po talaga ako sa kokote ni Sara Duterte
na bakit pa siya pumunta diyan sa rally na yan, nang panawagan po ay siya yung maging presidente. 'Di ba? Ayan eh, ayan ang punto natin dito eh. Oh, so ngayon, buti nga ganito eh. Buti nga ganito yung ginawa ni PBBM eh. Hindi siya talaga tuluyan na sinibak eh. Hindi siya tuluyan na inalis na lang bigla eh. Kasi napaka-unusual naman kasi mga kababayan na sa tuwing umaalis nga po si PBBM, palaging si Sara Duterte yung caretaker. Pero ngayon, binigyan na siya ngayon ng assistant para bantayan si Sara Duterte. Kasi malay ba naman natin, baka mamaya pag alis ni PBBM, nagpaplano na pala si Sara Duterte ng ng pag-aaklas. Oh. So tama 'to. So dito natin makikita kasi kung kukumpara natin, kung kay Digong ito nangyari, malamang pinagmumura niya na yung vice president niya. Pero si PBBM nagiging polite, nagiging professional pa rin si PBBM. Hindi ko ito lang no. In my own opinion, 'di ba? Iniintindi po natin si PBBM na ayan talaga ugali niya. Mabait, 'di ba? Tahimik sa mga issues pero lumalaban ng pailalim. Pero itong mga bagay na to na nagiging polite, 'di ba? May mga critic kasi na sinasabi na si PBBM masyadong mabait. Well, para kasi sa akin, okay lang 'yun. Ang kailangan lang talaga natin dito is mag-isip ng mabuti, pag-aralan yung mga nangyayari para maintindihan po yung mga bagay-bagay na ginagawa po ng ating presidente. Oh, kita nyo, di ba? Tayo dito, 2,600 na tayo dito ngayon. Oh, naiintindihan natin si PBBM na ganyan po talaga yung strategy niya. Kasi po, nag-iisip tayo. Eh, yung mga hindi nag-iisip, tingnan ninyo. Oh. Oh, yung mga hindi nag-iisip, naging anti-PBBM na, nasa samantala kakampi natin, di ba? Oh, si pambansang katangahan, di ba? Si PL. Oh, marami yan eh. O sila Joey Cruz, sila Coco Locoy. O di ba? Sila old school Pinoy. O. Hindi kasi nila magets kung paano yung estilo ni PBBM. So hindi nila maintindihan, so naging anti-PBBM sila. Eh tayo naintindihan natin. Oh. So ganun lang talaga 'yon. Congratulations sa ating dalawa. O si Badong Arateles ano talaga 'yan? DDS talaga 'yan. 'Di ba? DDS talaga 'yan. Oh. So, ayun mga kababayan ang pinaka-topic ngayon natin. Wala na pong tiwala. Kasi ako naniniwala talaga ako, no? Sa ginawa po na to ni PBBM kay Sara Duterte ngayon, lumalabas po dito na wala na po talagang tiwala si PBBM kay Sara Duterte. Nagiging polite lang po yung mama. O, di ba? O, ito yung mga dapat tinutularan, hindi yung mga katulad ni Digong na nagmumura, hindi yung mga katulad ni Digong na pikon. Si PBBM hindi, nagiging professional pa rin. Oh, nako issue na naman 'yan. Bayaan niyo sila mag-issue. Oh, deserve naman ni Sara Duterte 'yan eh. Deserve ni Sara Duterte 'yan. Paano niya hindi maging deserve? Tingnan niyo naman yung ginawa ni Sara. Ayan no, nasa rally siya nung sa Liwasang Bonifacio. So deserve niya talaga 'yon. So ngayon, ayan yan, may nagbabanggit puting ahas. Posible naman na ang puting ahas dito si Sara, si Amy Marcos, at may mga alipores yan. Baka kasi kakiraki kasama doon eh. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa sa pagtanggal po kay Sara Duterte bilang nag-iisang caretaker po ng Pilipinas habang si PBBM ang nasa ibang bansa. Okay ba sa inyo to? Or para sa inyo, deserve niya pa ng mas mahigit pa dito. Dapat tanggalin na siya ng tuluyan, 100%. Na hindi na talaga siya. Kasi nung si Duterte naman kasi dati, yung presidente, yung caretaker noon si Mendaldela, yung ES niya. O di ba? So, or naintindihan niyo yung desisyon nga po ni PBBM na mas nagiging polite lang siya ngayon. Yun na. So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, thank you po mga kababayan, no? And then, mag-like muna. Ay, pa-like naman to, no? O, 2,500 na tayo ngayon. So ito yung gusto ko sa YouTube ngayon, kahit na restricted po yung mga content, pag nagla-live stream po tayo, nire-recommend niya pa rin po sa mga subscribers tsaka sa mga posibleng manood po ng video po natin. So ngayon, ang sabi naman sa akin ng mga vloggers,
kailangan ko lang talaga mag-ingat sa mga sasabihin ko na kasi parte na ako ng ano eh, ng silver play button eh. Kasama na ako doon sa 100,000 subscribers na vlogger. So binabantayan po talaga ako ng YouTube. So ngayon mga kababayan, kung sa simula siguro sa araw na to, ah hindi na ako masyadong magsasalita, hindi na ako masyadong magmumura para naman po hindi tayo ma-restrict ng YouTube. Kasi pinaghirapan ko 'tong channel na 'to, 'di ba? Tapos baka sipain lang tayo. Kasi hindi ko kasi ano eh, may mga warnings ng YouTube sa akin na hate speech eh. Hindi ko lang pinapansin. Pero yun naman pala mga kababayan, warning man na para talaga yun para mapasarado yung channel. So siguro, sa hindi pa po nakakapag-subscribe dun po sa isang channel, siguro pag magwawalwal talaga ako na gusto ko magmura, gusto kong kunwari galit ako, baka dun na lang siguro ko mag-live sa kabilang channel. At least yun, wala pang restriction doon kasi hindi pa monetize. Di ba? So thank you, thank you sa mga pabati no kay Ma'am Trixie, hello po. Kay Jocelyn Herrera no. Ito si Jocelyn Herrera na hindi ko lang siya kaibigan sa SOCMED. Kaibigan ko rin siya personal. Yan si Ma'am Jocelyn, si Ma'am Connie Rutledge, di ba? Si Chupaeng nandiyan din. Okay. So start na nga tayo, next topic tayo no. Okay. Ito. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sir TM, bakit si... Ito lang. Nawala tuloy ako. Sir TM, bakit si Maharlika hindi nare-restrict? Doon nga ako nagtataka eh. Well, kasi si Maharlika kasi gumagamit kasi ng mga yung mga Jutan Ginanes. Di ba? Gumagamit siya ng mga ganung klaseng mga word. So, ayun kasi nakakalusot kasi yun. Pero kapag ako kasi panagmura kasi talaga ako, talagang yung mismong word talaga yung binabanggit ko. 'Di ba? Talagang PI talaga kung PI, 'di ba? Ganun kasi ako eh. So kailangan ko sigurong gumawa ng ibang strategy para para hindi tayo ma-restrict. Ayun lang 'yon. Oo. Magamit kasi siya ng ganun eh. Oh. Okay. Gay lingo ang ginagamit. Ayun nga eh, 'di ba? Ayun nga eh. Kaya dalawa yung what they call this, yung reason kung ba't ginagawa ni Maharlika yon. Unang-una para ang isa lang pala. Ang pinaka-reason talaga kung ba't ginagawa ni Maharlika yon para hindi siya ma-restrict ng YouTube. So kaya pala ganun. Okay? Hanapin nyo lang Takero Miyamoto channel. Takero Miyamoto channel. Medyo mahirap pa siyang hanapin eh. Kasi wala pa siyang algorithms eh. Pero subukan nyo lang hanapin. Ganun din, Takero Miyamoto channel. Okay? So start na nga tayo, no? At saka kapag magla-live naman ako dito, iano ko naman dito. I-share ko naman dito sa channel na to. Ganun na lang. Teka. So start na nga tayo na. Start na ulit tayo, no? Okay. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito no, yung pinaka mortal na kaaway po ni dating Pangulong Duterte na si Trillanes po ay may plano po na kasuhan si Digong. Okay. May plano po na kasuhan si Digong ni Trillanes. So anong kaso? So yung kaso po kasi na sinasabi ni Trillanes dito is yung abuse and misuse of authority. Ayan ang posibleng ikaso po ni Trillanes. And then mga babayan, may interview kasi dito eh. Okay. So sabi dito, okay. Ito galing tong Rappler kasi diyan siya na interview kanina eh. Basahin natin to Sabi dito, after the Supreme Court win Trillanes mulls filing of complaint versus Duterte, former Senator Antonio Trillanes says he is planning to file complaints against former President Rodrigo Duterte following the former Senator Supreme Court victory. Duterte signed a proclamation revoking Trillanes amnesty. So ito po kasi yung isa po sa mga mabigat po na kinaso po ni Digong kay Trillanes, yung ipakulong siya ulit. So alam naman po natin na itong pong si Trillanes po ay kaya lang naman po nakalaya yan because of the amnesty na binigay nga po ni Pinoy. So yung amnesty po na yan na binigay po ni Pinoy, dumaan po sa proseso yan. So nag-file si Trillanes tsaka yung Magdalo ng amnesty kay Pinoy, inamin ni Trillanes yung pagkakamali niya, pinirmahan ni Pinoy, and then pinasok niya po ito sa Congress at inaprobahan naman ng Kongreso. Dumaan po sa proseso. Pero ang ginawa nga po ni Duterte,
Bypass niya yung mga bagay na yon at ang gusto niya, tanggalan po ng amnesty si Trillanes para po ipakulong. So ang tanong kasi dito, bakit si Trillanes lang? Bakit hindi kasama yung 300 na sundalo na Magdalo? So doon pa lang po sablay na kasi. 'Di ba? And then mga kababayan, 'di ba? May interview dito eh. So hindi lang po nakakaalam no kung bakit nabigyan ng amnesty si Trillanes ni Pinoy kasi nga po tungkol doon sa tungkol doon sa peninsula no, sa Makati. Yung ano yung nagkudeta sila. Doon tawag doon, nakalimutan ko. Manila Peninsula whatever no. So actually kasi ano yun eh. Tatlo yun eh. Tatlo yung ginawa ni Trillanes eh bukod dun sa sa Oakwood pala, sa Oakwood, 'di ba? Sa Oakwood, tapos meron pang Manila Pen. So tatlo yung ginawa ni Trillanes. Oo. So lahat po yun nagkaroon ng amnesty. So para mas maganda mga kababayan, ito. Panoorin na lang natin tong video po ni Trillanes, okay? The public now, especially your supporters, are waiting if you're gonna file or seek damages for what you've gone through in 2019 or maybe file a criminal complaint against Duterte. What are your future plans, former Senator, on this matter, specifically that you secured a major win at the Supreme Court? Do you plan to go after Duterte? Okay, pinag-aaralan po ng mga abogado namin kung ano yung mga pwede namin gawin. At kung meron mang gagawin about this, hindi ito born out of vindictiveness, no, pang bebenga kasi that's not our style. Kung maggagawa man kami, magpa-file man kami ng kung ano ng case, is para magtanda yung mga gumawa nito para may accountability na hindi kayo pwedeng gagawa ng mga ganitong bagay na abusuhin yung inyong kapangyarihan to oppress people. So gagamitin natin ito para magmarka sa isip ng mga potential na mga abusado na gobyerno na you cannot do that. You will be made to pay at some point. Okay so ngayon mga kababayan, so may plano talaga si Trillanes. So actually kasi mga kababayan, ito kasi rekta to. Ito kasi rekta. Kasi mga kababayan, di ba, kung maalala po natin, yung tungkol sa tukhang, ayun, yung sa tukhang medyo kailangan pang pag-usapan sa korte yon. Medyo marami pang pwedeng ipalusot dito yung mga abogado po ni Duterte sa tukhang. Kasi pwedeng ilusot ng kampo ni Duterte na, yung tukhang na yan, wala naman ako sinabing tigukin yan ng tao na yan eh. Yung mga pulis may kasalanan yan. Now, meron namang pag-uutos, di ba? Pero pwedeng mapaglabanan sa korte. Pero ito pong ginawa ni Duterte kay Trillanes, medyo mabigat to. Kasi rekta. Nakarekta talaga ito kay Digong. Si Digong talaga ang may gusto na tanggalan po ng amnesty si Trillanes. So hindi pa rin sabihin ni Digong na ay wala akong alam diyan. Na inutos ko lang yan kay kay Solgen. Inutos ko lang yan kay Aguirre. Hindi eh. Hindi naman kasi gagalaw yung mga yan kung walang pag-uutos ni Digong. So ngayon mga ka-streetways, no, ano ba kasi yung totoong nangyari dito? And kasi mga kababayan to, no, nung April 4, Supreme Court strikes down Duterte proclamation revoking Trillanes amnesty. So malinaw mga kababayan, si Duterte talaga yung nag-proclaim. Di ba si Duterte talaga yung nag-proclaim na gusto niyang tanggalin ng amnesty si Trillanes. So nakarekta talaga ito kay Duterte. Di ba? And then ang sabi ng Supreme Court nung April 4, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi final and executory na nga po yung nangyari kay Trillanes. So base nga po sa Supreme Court, ito galing ito mismo sa Supreme Court eh. Okay. The court speaking through Associate Justice Maria Filomena Singh ruled that a president cannot revoke a grant of amnesty without concurrence from Congress. The court also grounded its ruling on the primacy of the Bill of Rights and reaffirmed that neither the government nor any of its officials, including the president, are above the law. So ngayon, sinabi po ng Supreme Court na
kung gustong ipatanggal ni Duterte yung amnesty ni Trillanes, idaan niya sa Kongreso. Kasi ang ending kasi noon mga kababayan, ang ending kasi noon, Kongreso po kasi yung nag-approve din nung amnesty ni Trillanes. So ibig sabihin nun dapat may concurrence pa rin po ito ng Kongreso. Pero wala. 'Di ba? Dito natin makikita yung pagiging diktador talaga ni Digong. Ito yung mga bagay na dapat sinasagot po ng mga DDS. Yun nga lang, wala po tayong makitang pagsagot. Ang sasabihin lang ng mga DDS, Lisa Smugs, Pulburon, hanggang doon lang talaga sila. Actually, nagiging worse na sila lalo eh. Kung dati, mga pang-asar-asar lang, patutsyada lang, ngayon, iba na sila. 'Di ba? Nagfa-falsify na po sila ng dokumento. 'Di ba? Nag-splice na rin po sila ng mga video. Na actually, nung panahon po ni Digong, hindi naman ganun kalalayan eh. Nung panahon nga po ni Digong, asaran lang yan eh. Pero ngayon, ibang level sila ngayon. Ibang level sila ngayon. Oh, imbis na sagutin nila itong ginawa ni Digong, babanatan kanila ng pulburon, Lisa Smugs, na sobrang nawawala na po tayo dun sa essence ng maayos na discussion. So ngayon malinaw mga kababayan na ang sinabi nga po ng Supreme Court, 'di ba? Mistulang naging diktador talaga si Digong. Kasi hindi mo naman kasi pwedeng tanggalan ng amnesty yung nagkaroon na nang ikaw lang mag-isa. Hindi pwede 'yon. Oh, tapos sabi pa dito, the court ruled that the revocation of Trillanes amnesty longer after it became final and without prior notice violated his constitutional rights to due process. O ano naman? O sabi pa dito, further proclamation number 572 in seeking the revival of the criminal cases against Trillanes after they have been dismissed with finality violated his constitutional rights against ex post facto loss of double jeopardy. So ito mga kababayan, ang malupit na ginawa talaga ni Digong. Yung kasong na-dismiss na, ang ginawa ni Digong, binuksan niya ulit. Di ba? Napakawalang ya, di ba? Oh. And actually mga kababayan, medyo mabigat din po kasi ang nangyari kay Trillanes dito. Kasi ito no, nung nilabas nga po ni Digong, yung pag-revoke nga po ng amnesty ni Trillanes, hinuli talaga siya. Hinuli talaga yan, no? Arrested eh. Philippine Senator Antonio Trillanes arrested after weeks hold up in the Senate. Oh, siguro naalala niyo 'to mga kababayan, di ba? Nung si Trillanes po ay uhulihin na po dahil nga po nirevoke yung amnesty niya. Si Trillanes po nagtago sa loob mismo ng Senado. Kasi hindi pwedeng hulihin si Trillanes sa loob ng Senado. Hindi pwede 'yon. Kasi parang may ano tawag doon, merong ano yun eh. Parang merong treaty at tawag doon, merong ano tawag dito. Kalimutan ko yung word na dapat gamitin doon. Merong ano, yung ano, kalimutan ko tawag. 'Yon. Basta hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede 'yon. Hindi po pwedeng hulihin si Trillanes sa loob ng Senado kasi merong hindi amnesty eh. Immunity, 'yon. Merong immunity. Thank you, salamat. Thank you. Merong immunity. Basta senador ka, pag nasa loob ka ng Senado, merong immunity. So ginamit ni Trillanes yung immunity na 'yan para hindi po siya mahuli. Yun nga lang inabot na po siya ng 2 linggo. So hindi na rin po nakatiis yung mama, so nagpa-aresto na lang siya. Pero ang nangyari dito, nag-bail pa. Bail has been set at 200,000. Trillanes is banned from leaving the country under the terms of the bail. Yan. So, hindi rin po nakapaglakwatsa si Trillanes habang andyan po yung kaso. Kasi nga po, di ba? Inaano pa, hinihiring pa. At syempre, 200,000 pesos yan. Isipin nyo mga kababayan kung gaano panggigipit ang ginawa ni Digong dito. So, ngayon, mga kababayan, ang sabi naman ni Trillanes kanina, hindi niya naman to gagawin na kasuhan si Digong, hindi lang naman para panggante or pangbenga. Ito po ay pasana maging aral sa mga susunod na presidente na hindi po kayo habang buhay na presidente. Kasi ang akala kasi ni Digong nung siya yung presidente, habang buhay siya yung presidente.
na yung mga ginawa niyang kasalanan ay hindi po siya mababalikan. Ganyan po talaga kaeng-eng yang si Digong na yan, di ba? So, di ba, kung nakita nyo ba mga kababayan, di ba si Duterte noon, akala mo kung sino? Akala mo habang buhay na presidente? So ngayon, binabalikan siya ngayon ng mga ginawa niya kasalanan. Oh, yung ICC. Oh, tapos ito ngayon si Trillanes. Tapos, si ano pa? Si Dilima. O si Dilima pa. Oh, so, ganun talaga mga kababayan. Sana maging aral din ito sa mga susunod na presidente. At saka sana pagtibayin po kasi yung kaso regarding po dyan sa abuse of power and misuse of authority. Kasi medyo hindi klaro po yung batas eh. Naghahanap ako kanina ng reference, medyo hindi klaro yung batas. So sana ano to i-revise. 'Di ba? I-revise sana ito. 'Di ba? So yun mga kababayan, so thank you po mga ka-Streetwise sa patuloy po na pagsuporta diyan po sa 1,900 po na nanonood. Sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. At diyan po sa Team Replays, ano masasabi niyo nga po dito sa plano nga po ni Trillanes na kasuhan si Digong? So agree ba kayo dito? Kayo ba? Bumibilib na ba kayo kay Trillanes? Kasi nga, ako nga sabi ko nga eh. Ako naka-ready naman talaga ako na suportahan si Trillanes. Kasi medyo bumilib ako sa kanya nung na-interview ko siya, nang sabi niya na yung constitution ay kailangang nire-revise. Kailangang sumabay sa galaw ng mundo yung constitution. Kaya agree siya doon sa Chacha para po sa economic provision. Agree siya doon. Pero syempre sa PI, sa People's Initiative, doon sa term extension, hindi siya agree doon. So okay lang yun, walang problema doon kasi opinion niya yun. Pero kasi ang pinaka-importante kasi dito sa ngayon, yung nirereklamo kasi ng mga tao na mahal ang bilihin, walang trabaho, malitang sweldo, masasagot po yan pag pinapasok po natin dito ng 100% yung mga negosyanteng banyaga nang walang restriction. So ayan po talaga yung pinakareklamo dito. Ayan po talaga pinakasagot diyan. 'Di ba sa mga problema po ng bansa natin, 'di ba? So ako naka-ready naman ako suportahan si Trillanes, 'di ba? Kasi medyo medyo hindi naman siya talaga totally dilawan eh. Sa nakikita ko lang, no? And then actually ang alam ko, interviewin din ata siya ni Koy at saka ni Mark Ramos ata, no, kung di ako nakakamali. Ayun. So thank you mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy po na suporta. At kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. So thank you po, maraming salamat. Thank you po, no. So sabi ni Sitio, nawala na yung basher, binlock niyo yung basher, no. 'Di ba? Nakakapikon yung basher, 'di ba? Kanina nakita ko may basher kanina. Tapos yung sinasabi lang naman ng comment niya, iisa lang. Drug test BBM. So walang sense. So ganyan po talaga kapag mga DDS na medyo mahina po ang utak. 'Di ba? Puro ganyan lang sila, puro patutsyada lang, puro pang-aasar lang. 'Di ba? Oh. Now you're talking. Mukha mo Inaro, ikaw talaga ha. Si Inaro, marami din ako natutunan diyan eh. Tayo naman marunong naman tayo mag-adapt, 'di ba? So thank you mga kababayan, maraming salamat. Andiyan pala si Inaro, no. Natay-tahimik lang, no. So thank you po. Kita na lang ulit tayo sa susunod po na video at sana pagkatapos ng live stream ko na to, sana hindi po restricted yung content na to. Kasi medyo naiinis na rin po talaga ako. Salamat po. Thank you po kay Nard Gonzales, kay Baby Ruth, kay Yoli Vinuya, kay Ma'am Jocelyn, syempre, kay Sakura 35, kay Nard Gonzales, kay Humphrey Garduque, kay Lori Mamawa, hello po, kay Melski, kay Lucille, kay Kunichiwa, kay Arlene Asis, kay Sito TV, kay Yoli Vinuya, syempre kay Kuya Inaro, kay Erlinda Milana, kay Ninita Umali, kay Plaridel Magdiwang, kay Ernie 26, kay Lionheart, no? Kanina inabot tayo ng 2,500, no? And then kay Edil Toto Valdesa, hello po. Kay Buds Hala, hello po. And then kay Sharon Landero, kay Kunichiwa, kay Chupaeng, and then kay Infinite Streams. So thank you po, maraming salamat po okay na. Thank you, salamat. Kita na lang ulit tayo bukas. Hello po, Baby Ruth. Salamat po kay Norma Borja. Hello po. No comment, syukran. Kay Mamu Moon. Okay, thank you po, salamat po. Thank you po. Salamat.